Oh, boss! Mukhang may titirahin na naman tayo ngayon, ah. Oh, may titirahin tayo ngayon, mga kapriyon. Kasi itong unit na ito, dalawa na nag-check up dito. Yung unang nag-check up, ang sabi ay sira daw yung printed circuit board. Ito daw sira. Yung pangalawa nag-check up naman daw, may putol daw yung communication wire o kaya itong field control wiring. So dapat daw, kailangan daw rewiring ng field control. So, i-testing muna natin, mga kapriyon, ha. Paandarin muna natin. Ayan. Yun natin. Ayan. Okay, umandar siya. Umandar. Pero itong outdoor unit, yung compressor, hindi umaandar kapriyon dito. So, yan. Kaya ang sabi ng mga nag-check up, rewiring, tsaka or yung isang nag-check up, rewiring ng field control, yung communication wire. Yung isa naman, printed circuit board. Natural si customer, hindi siya makapaniwala. Tika muna. Yung isa, sabi, board. Yung isa naman, rewiring. Ano ba talaga, kuya? So, tumawag sa atin sa Centigrade. So, yung recommendation natin, ma'am, sabi ko, sir, total kako itong unit mo ay luma na at medyo madumi na rin naman. I-pull down kako natin, pull out natin, general cleaning na indoor saka outdoor. So, para sigurado. So, sa maling salita, pumayag. At alam nyo mga kapriyon, ang problema, wala dito sa field control wiring o communication at wala din doon sa board. Dito lang. Dito ang problema niya, mga kapriyon. Siyempre kasi ganito yan. Dapat kasi, napakalaga kasi mga kapriyon, pag nag-troubleshoot tayo, yung tinatawag na comprehensive troubleshooting and analysis. Ano ibig sabihin ba niyan? Ibig sabihin, bago ka mag-rekomenda sa customer natin, confirm ka, ano ba talaga? So, yung nakita natin, ito lang, ito, may tama yan. Kinagat yan. Siyempre, nakatago kasi yan dito eh. Nakatago yan dito, hindi yung makita. So, kaya, gagawin natin yan. At ito pa mga kapriyon, ha? Patayin muna natin. Ito yung ayaw na ayaw ko sa mga technician. Ito, halika. Ito yung ayaw na ayaw ko sa mga technicians. Yung practice ng mga technicians, pag magto-troubleshoot, yung high and low pressure switch, susugatan, ayaw na ayaw ko yun sa mga technicians. Hindi nyo na kailangan putulin yan o kaya sugatan. Dahil pagkatagal niyan, magkakaroon ng loose contacts yan eh. Alam mo naman yung mga communications natin, masyadong sensitive kung minsan eh. Hindi mo na kailangan sugatan yan at hindi mo na kailangan putulin yan. Ganito lang pag-testing yan mga kapriyon. Kuha ka lang ng isang cable. Yan. Gusto mong paandarin yan. Kasi ito, galing yan doon sa trigger. Itong trigger na ito, dadaan niya ng high and low pressure switch pumunta dito sa relay. So, para masigurado mo yung yan, i-jumper mo lang dito. Ano? Jumper mo lang yan dyan. Aandar na yan. Kasi ang ginagawa, ito, sinusugatan o kaya pinuputol. Pinupulupot yan, ganyan, Yan, ganyan yan, Hindi mo na kailangan yung gawin kapriyon. Pangit na practice yan. Ganito lang. Walang madadamage yan. Walang mangyayari yan. Yan, Sa ganitong bypass, tawag dito jumper, o kaya bypass mo yung pressure switch. Ito yan. Ibig sabihin, kisira yung pressure switch, pag dinamperan mo yan, papalo na yan. Ha? So, para sa mga technicians natin, ha?
reminder sa mga technicians natin, pag kami nagtutroubleshoot at nahawakan ng iba, nakakainis. Yan no, di ba kapangit? Kaya sa mga technicians natin, yung ganito mga practice, ha, magja-jumper lang kayo ng high and low pressure switch. Huwag nyo nang gamitan yan, ha. Ito lang, 2 wire lang. Sa pangalawa, ito lang. Oh, hindi mo na kailangan yan. Ito, pakita mo to. Ayan, ha. Yan mo, ha. Sundutin mo to. Ito lang yung galing sa communication ng indoor. Pumunta ng out ng high and low pressure switch yan. Pindutin mo, sundutin mo lang dito. Ayan. Pag pumalo yan, o di ba? Gumalaw. Ang ibig sabihin yan, walang problema yung high and low pressure switch mo. Di ba, Caprion? Hindi mo na kailangan yung sugatan yan. Kaya, mga Caprion, para sa atin lahat, ayaw ko at hindi maganda yung practice na magsusugat kayo sa wire o kaya magpuputol kayo din, i-jumper nyo lang. Huwag. Kapangit na practice na isang technician yan. Okay, mga Caprion, i-hold mo muna. Pakikita natin kung ano yung problema ng bakit sabi nila rewiring o kaya board. Okay, mga Caprion, i-on na natin, Kanina, pinakita natin yung damage dito, yung nginat-ngat ng mga daga. So, i-on na natin para makita natin kung andar ba. Wala tayong ginalaw, Wala tayong ginalaw. So, i-on natin to. Ayan. Tingnan mo, Caprion, kung aandar. Ito. May delay yan. Ayan. Umandar na, Caprion. Di ba? Umandar na yan, Caprion. Umandar na yan. Ibig sabihin, wala magaganap na rewiring ng communication wire or ng field control wiring at wala rin magaganap na papalitan itong printed circuit board. So, sa maraming salita, mga Caprion, doon sa nag-analyze ng recommendation, palit ng PCB board tsaka rewiring ng field control wirings, wala lahat doon. Nandito lang tayo. O, paano? Ganun lang, Caprion, Tandaan natin, yung mga nakikita yung recommendations natin, napakalaga. Bago magrekomenda, bago mag-submit ng final analysis and troubleshooting results, siguraduhin na natin, Nakakaya kung minsan sa mga customers natin. Kaya nga sabi ng customers, ano ba talaga, kuya? Rewiring o palit board? So, dito lang tayo. Okay, mga Caprion, paano? Dagdag kaalaman na naman sa ating mga followers, ating mga viewers. Okay, bye-bye and ciao!